Andrea's POV. Hating gabi na, hindi pa rin umuwi ng bahay si Nathan. Kung kaya't di dalawin ng antok si Andrea. Kung ano-anong naglalaro sa isipan niya habang hinihintay ang pagdating nito. Naiiyak siyang naiinis sa kanyang sarili. Ang pangarap lang naman niya bumuo ng isang masayang pamilya sa piling ng lalaking to. Pero mukhang malabo namang mabigyan ng katuparan ang pangarap niyang yon, and yet ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang mawala ng pag-asang isang araw, matututunan din siyang mahalin ni Nathan. Kahit parang suntok sa buwan ang inaasam niyang to. Pero nararamdaman talaga niya noong mga panahong sinusuyo siya nito na totoo siya nitong mahal. Napakagaling naman nito kung umakting, parang totoong-totoo talaga. At nung isang araw na kinuha nito ang katawan niya sa loob ng banyo, para talagang buong puso, buong pagmamahal siya nitong kinuha. Na para bang walang ibang babaeng mahalaga dito kundi siya lang. Pero kaninang tanghali, para siyang nagising sa katotohanan habang nakita niya sa mga mata nito ang ningning at pagtatangi nang tingnan nito si Jackie. Gusto na naman niyang mapaiyak. Iba na naman ang babaeng kagaya niya. Maya-maya, narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Napabangon siyang bigla. Kinuha niya ang kanyang bathrobe at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Nagulat pa siya nang hindi si Mang Roy ang naghatid dito. Jackie? Ani ang nakatingin sa kanyang asawa na inaalalayan nito. Lalapitan sana niya ito para sana umalalay kay Nathan, ngunit inawat siya ng babae. Ako na, kabisado ko na to kapag nalalasing, sabi nito sa kanya. Bakit si Mang Roy ang naghatid sa kanya? Naabala ka pa tuloy. Pinauwi ko na si Mang Roy, total, sanay naman ako sa ganito kapag nalalasing to eh. Nakangiti ang sabi nito sa kanya. Binuksan niya ang kwarto ni Nathan at pinasok to doon ng dalaga. Tinulungan pa niya itong ihiga ang asawa sa kama. Nagulat pa siya nang tanggalin ni Jackie ang suot na sapatos sa Nathan. Hindi ba dapat tiniyaan itong siya ang gumawa nun bilang siya ang asawa ng lalaki? Pero naisip niya wala naman sigurong mali siya dito sa Jackie. Nagmagandang loob na nga ito. Bakit kailangan pa niyang pag-isipan ng masama? Napabuga na lamang siya ng hininga, tsaka kumuha ng basang face towel. Akmang pupunasan niya ang mukha ni Nathan, ngunit nagmulat to ng mga mata, at nang makita siya, tinabig nito ang kamay niya. Get out of my room! Yamot na sabi nito sa kanya. Napapahiyang napatingin siya kay Jackie. Ganyan talaga yan kapag nalalasing. Nababalik lahat ng mga masasakit na pinagdaanan niya. Nung bata pa siya, kaya bigla na lang may kaiinisan. Sige na, ako nang bahala dito. Magpahinga ka na. Don't worry, kabisado kong bahay na to. Doon na lang din ako sa isang guest room matutulog. Nangunot ang noon niya. Bakit alam nito na sa ibang kwarto siya natutulog? Pati ba yun na ikwento pa ni Nathan dito? Ang dami pa sana niyang gustong itanong kay Jackie, ngunit alam niya, hindi ito ang tamang oras para mag-usisa ng kung ano-ano. Kaya napilitan na lamang siyang lumabas ng kwarto. Nang makalabas ng kwarto, ay para siyang napatangang saglit. Nakakatawang siya itong asawa, and yet, ibang babae nag-aasikaso ngayon sa kanyang mister at hinahayaan lamang niya na mangyari iyon. Kaninang tinaboy ni Nathan ang mga kamay niya para siyang naniliit sa harapan ni Jackie. Sa halip pumasok sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa kusina at gumawa ng mainit na tsaa. Kalahating oras yata siya nakatingin lang sa tsaa habang pinapanood ang usok na nanggagaling. Doon ang maramdaman niyang nilapitan siya ni Jackie. Humila ito ng isang bangko at naupo sa kalapit niya. Gusto mo ba ng tea? Tanong niya rito. Hindi na, baka hindi ako makatulog. Malumanay na sabi nito sa kanya, tsaka tiningnan siya ng matalim. Kaya mo pa ba? Parang naaawang tanong nito sa kanya. Nagtatanong ang kanyang mga mata nang salubungin ang tingin nito. I'm sorry, wala naman kasing inililihim sa akin sa Nathan, kaya hindi ko alam kung paano mo natitiis. May pait sa mga labing napangiti siya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Sa isip niya mukha siguro siyang tanga sa paningin ng mga to. Mahal ko eh. Di naman ganon kadaling mag-give up, lalo na't alam kong kasal ako sa kanya. Tsaka hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Daddy kapag tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Ginagap ni Jackie ang mga kamay niya. Nandito lang ako para sa'yo. Halos paanas lamang nasabi nito. Hindi ko alam kung paano mo kinakaya. Hindi ko alam kung katapangan o katangahan ang ginagawa mo. Wala din ako sa posisyon mo para husgahan ka. Pero isa lang sinisiguro ko sa'yo, masasaktan at masasaktan ka lang kay Nathan dahil
Dahil inamin niya sa akin hanggang ngayon, ako pa rin ang mahal niya. I know. Nakikita ko naman sa mga kilos niya. Malungkot na sabi niya. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Ikaw ba, mahal mo pa rin siya? Matagal bago to nakasagot. Hindi na. Nakamove on na ako, Andrea. But please don't take it against me. Kaibigan mo ako, pwede mo akong pagkatiwalaan. Napahikbi siya. Salamat. Matulog na tayo, sabi ni Jackie at tumayo na. Bukas lang natin ituloy yung usapan natin. Very friendly pang sabi nito sa kanya. Tumango siya. Hindi niya napansin na nangingislap ng mga mata ni Jackie habang nakatingin sa kanya na para bang nag-e-enjoy tong makita siya na nahihirapan. Nagulat si Andrea nang madatnan si Jackie na nagluluto ng breakfast kinabukasan. Napansin niya ring nakasoto ng red pajama. Mukhang pambabae ang pantulog. Wala naman siyang nakitang damit na dala nito kagabi kaya't pinagtakan niya kung saan ito yon nakuha. Good morning. Pinakailaman ko na tong kusina. Nag-request kasi si Nathan na ipagluto ko siya ng breakfast. Favorite kasi niyang ginagawan ko siya ng toasted bread with. Natigilan to na mapansing. Nakatingin siya sa suot nito. Ah, may mga naiwan pa akong damit dito noon. Hindi naman nagbago ang sukat ng katawan. Kaya, kasya pa rin. Nakita ko lang to sa closet ni Nathan. Mabuti hindi pa niya tinapon. Hindi siya umimik. Tumango lamang siya. Ngunit naisip niyang mga pumasok nga siya sa kwarto kagabi. Bumalik to sa kwarto ni Nathan para maghanap ng isusuot nito. Ano pa ba ang nangyari pagkatapos nun? Nahihiya naman siyang mag-usisa. Lalo pat mukha namang walang mali siya para dito ang ginawa. Pero para sa kanya meron. Siyempre, siya ang asawa. At hindi man lang niya magamit ang gamit ng sarili niyang asawa. Samantalang ito si Jackie, parang wala lang na pinakikialaman ang cabinet ni Nathan. At dito pa talaga nag-request si Nathan ng breakfast, ha? Alam nito kung bakit siya pinakasaran ng lalaki. Hindi nga ba't sinabi nito sa kanya na wala daw inilihim si Nathan dito? Pero bakit kailangan ipangalandakan pa ni Nathan sa ibang tao ang motibo nito ng pagpapakasal sa kanya? Nilapag nito sa mesa ang nilutong sunny side up eggs at bacon, tsaka sumandok ng fried rice. Palihim siyang napaismid dahil wala namang espesyal sa breakfast na ginawa nito. Halika, upo ka na, tatawagin ko lang si Nathan. Nakangiti pang sabi nito sa kanya. Napipikon siya kahit di naman ito sinasadyang asarin siya. Talaga bang manhid to? Babae rin to at alam nito ang pakiramdam kagaya niya. Lalo pat dati siyang kasintahan ni Nathan. Pero wala siyang lakas sa tinig ang nararamdaman. Lalo pa gusto lang naman itong magkipagkaibigan. Pero parang hinahalukay ang sikmura niya. Nagulat pa siya nung nakaakbay dito sa Nathan nang pumasok ang mga to sa kusina. Feeling tuloy niya out of place siya doon, ngunit di siya nagpahalata. Kung sinasadya ni Nathan na saktan ang damdamin niya, masyado tong nagtatagumpay. Tahimik na lang siyang kumain ng almusal. Hinayaan na rin sa Jackie ang maglagay ng pagkain sa pinggan ni Nathan. Para pa nga siyang hindi nakita ng mga ito. Habang nagpapalitan ng mga to na sweet gestures, invisible siya sa paningin ni Nathan at ang babae namang to para manhid hindi makahalata. Naparami tuloy ang kain niya sa sobrang selos na nararamdaman. What's going on here? Dinig nilang tanong ng dumagundong na boses ni Alexa. Sabay-sabay silang napalingon dito. Kitang-kita niyang galit sa mukha nito habang nakatingin kay Nathan at Jackie. Bahagya siyang napaismid. Mabuti pa si Alexa, parang mas may karapatan pang magpakita ng selos kaysa sa kanya na tunay na asawa. Anong ginagawa mo dito? Yamot na tanong ni Alexa kay Jackie. Hindi ko alam, buhay ka pa pala. Natawa si Jackie. Ang aga-aga, yan kaagad ang bati mo sa akin? Aren't you glad to see me? It's been 10 or 8 years na yata, simula nang huli tayong magkita. Sabi nitong tinignan mula ulo hanggang paa si Alexa. Hindi ka nakakapagparitoke ng ilong nung huli nun, right? May sarcasm sa tonong sabi nito. Napahawak sa ilong si Alexa at saka dumilim ang mukha. Matagal ka nang hindi nag-i-exist sa mga buhay namin. Bakit nagpakita ka na naman? Iniwan ka ba ng Australian boyfriend mo? Kaya kay Nathan ka na naman tumatakbo? Yamot ding sabi ni Alexa dito. Saka lumapit kay Nathan at tumagkan sa pisngi nito. Darling, maligo ka kagad. Baka mga may basura ka rin kasi dumidikit ka sa trash can. Anitong bahagyang umirap kay Jackie. Nagpanteg ang mga tenga ni Jackie. Tumayo ito takmang sasabunutan si Alexa,
Ngunit maagap tong nasaway ni Nathan. Stop it! Kung mag-aaway lang kayo dito, mabuti pa. Umalis na kayong pareho? Asar na sabi nito sa mga ito. Lihim siyang napangiti. Mabuti nga. Sana palayasan na lamang ni Nathan pareho ang dalawang asungot na to. Naiinis siya sa nakikita dahil parang siya ang walang karapatan sa kanyang asawa. Mabuti na lang at naawat ang mga to ni Nathan. Tsaka pinagsabihan ng dalawa na umuwi na lamang muna ng bahay at gusto niyang magpahinga. Nakita pa niya, nagdadabog si Alexa nang sumakay sa kotse nito. Si Jackie naman tahimik lang na sumakay sa kotse nang ipahati dito ni Nathan kay Mang Roy sa bahay nito. Masaya ba si Nathan na pinag-aagawan to ng mga babae? Napapikit siya. Naalala niya nung sinusuyo pa lamang siya nito at napaka-sweet ito sa kanya. Ni wala nga tong tinitingnan na ibang babae kundi siya lamang. Kahit nga minsan nagtatantrums na si Alexa, di nito pinapansin. All eyes ito sa kanya noon. Palabas lang palang lahat ng yon. Naglinis siya sa kusina nang tumunog ang kanyang phone. Nagulat na makita ang hindi pamilyar na number sa screen. Nang sagutan niya yon, nalaman niyang si Mac ang tumatawag sa kanya. Si Jackie raw ang nagbigay ng number niya. Nagaya siya si Mac na lumabas pero tinanggihan niya. Ang pangit namang tingnan na may asawa siyang tao. Sasama siya rito lalo pat bago pala niya itong nakikilala. Pagkababa ng telepono, si Gerald naman ang tumatawag sa kanya. Nagaya ng dinner. Tumanggi rin siya lalo pat napapagalitan siya ni Nathan nang minsang makisabay siya rito pauwi ng Santa Teresita. Bahagya pa siyang napatitig sa kanyang phone na maisip ng daming lalaking na niligaw sa kanya noon. Ngunit tayong kay Nathan lang tumibok ang puso niya. Kung si Gerald kayang sinagot niya, masaya kaya siya ngayon? Or kung nagpursige na lang kaya siya sa kanyang career pagka-graduate, baka kahit papaano, masaya ang buhay niya ngayon. At least walang ganitong problema, sana siyang kinakaharap. Pero bakit kahit nasasaktan, kahit parang dinudurog ang puso niya, mahal na mahal pa rin niya si Nathan. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ibang klase nga yata siya kapag na-inlove. Sa bagay, ang kwento sa kanya noon ng mommy niya, noong kabataan daw ng daddy nito, napakapalikero nito. Pero ni minsan di naisipang bumitaw ng mommy niya. Hanggang ipanganak raw siya. Doon na nawala ang pagiging babaero ng daddy niya at natutong magtino dahil ayaw raw nitong danasin niya ang pinaranas dito ng mommy niya. May pait sa mga labing napangiti siya. Kung alam lang ng daddy niya ang pinagdaraanan niya ngayon. Muli, naalala niyang naganap na massacre sa Santa Teresita. Hindi niya alam kung paano ko kumprontahin ang ama tungkol doon. Mahina na ang puso ng daddy niya at ayaw niya pa na siya ang maging dahilan para mamatay ito. Hindi niya basta huhusgahan ng daddy niya. Alam niya hindi ito masamang tao. Panigurado niyang may nag-uutos lang dito para gawin yon. At malamang walang choice ang daddy niya kaya ito napapasunod. Di likas na mamamatay tao ang kanyang ama. Kung tutuusin, napakaraming natulungan ng daddy niya kaya nga wala itong ipon. Hindi ito perpekto pero hindi din to ganon kasama. Sa kabilang banda, sino siya? Nagtatakang tanong ni Andrea nang madatna na isang matandang babae na naglilinis ng salas. Bagong maid daw po na makakasama natin dito, bulong ni Amy sa kanya. Inihatid dito ni Mang Roy kanina. Nasa banyo kayo kaninang dumating siya. Tumango na lamang siya kaya't nilapitan ng matandang babae. Nakagad namang ngumiti na makita siya. Magandang hapon po, bati niya rito. Magandang hapon ho, ma'am. Sabi nitong tumuwid ng tindig. Kayo ho palang asawa ni sir? Anitong huling-huli niyang pasadahan niya ng tingin mula ulo hanggang paa at saka muling ngumiti. Ako nga ho pala si Sally. Muli nitong ibinulek ang atensyon sa paglilinis. Sabi ni sir, linisin ko raw ho itong maigi, pati na rin daw ho ang kwarto niya. Tila nagpapasaring pa ito at di na kontento si Nathan sa pagkakalinis na ni Amy sa bahay. Sa bagay, sa laki naman ng bahay na yon, naisip naman ni Nathan na magdagdag pa ng isang katulong sa bahay. Gusto na rin ni sir na ako na lang ang magluto ng almusal niya. Namimiss na daw kasi niyang luto ko eh. Nangunot ang noon niya. Namimiss? Ibig sabihin dati na itong nagtatrabaho kay Nathan? Ngumiti ang babae. Ay, hindi niyo na itatanong. Dati na ako dito sa bahay. Lumipat lang ako kay Ma'am Jackie nung maghiwalay sila.